Dito po sa ating teksto na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay mas tungan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pagkasulat ni Dr. Lucas, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang talatang 4 na ganito po ang ating mababasa. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babae, balo, na naguhulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay yung naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng din na nila kailangan ng kanilang pinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Magandang umaga po muli sa inyo lahat at ito po ang ating tekstong pagbubulay-bulayan, pag-aaralan ngayong umaga. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong tayo ay muling maanyayahan sa iglesang ito upang magdala ng mensahe ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dito sa ating aralin, sa dictionary, ang salitang level up ay nangangahulugan ng take to the next level or step it up, to elevate and matured in Christian point of view. And when we talk about level up in giving, babalikan natin at balikan natin ang tekstong ating binasa at dito po ay mayroon tayong makikitang ilang mga basihan ng dahilan kung bakit tayo ay dapat na mag-level up, mag-step up, or mag-mature, mag-increase doon sa ating stewardship of giving. At pansinin po natin ang teksto mula doon sa Luke chapter 21, makikita po natin ang ilang mga bahagdan, mga dahilan ng pagkakaloob ng babae na sinasabi rito na ibinigay niya ang kanyang buong kabuhayan. Unang-una, yung basihan ng kanyang pagbibigay ay ang kanyang pananampalataya. Sa ating teksto, ang sabi, ang babaeng balo ay nasa isang pagsamba sa templo, kasama ang ibang mga religious group sa panahon ni Jesus. At ng oras na ng paghahandog, ang iba, ang sabi sa istorya, ay nagbibigay ng hindi na nila kailangan. Yung sobra-sobra, yung labis-labis na sa kanila. Ang iba ay nagbibigay marahil ng bahagi lamang ng meron sila. Pero ang nakatutuwa, ang sabi ng istorya patungkol sa babaeng balo ay kakaiba. Sapagkat ang sabi ay ibinigay ng babaeng balo ang buo niyang ikabubuhay. Sa English version, ang pagkakasalit po nito, and she gave her whole life. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay. Ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya yung mismong kahuli-huli ang 2 kusing na nasa kanya. Walang itinira. Bagkus, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kaya, dito po, napamangha si Jesus sa gesture ng babaeng balong ito. Dito siya napawaw. Wow! Sapagkat hindi pangkaraniwan ang kanyang nakita. Ano kaya ang susunod na eksena sa babaeng balong ito? Natural, ang babaeng balong ito ay lalabas sa templo at marahil siya'y uuwi sa kanilang tahanan. Pero siya'y uuwi nang walang-wala na anumang kusing na nasa kanya.
Meron nga tayo minsan ng mga biruan, magkahulihan maneka, o kapag nagkahulihan ng walang pera sa daan, ay tiyak na isa na ang babaeng balong ito na mahuhuli. Sapagkat ang teksto mismo ang nagsasabi na, and she gave her whole life. Ibinigay niya ang kanyang buong kabuhayan. At ang tanging meron siya sa kanyang pag-uwi, alam nyo, ay ang kanyang pananampalataya. Pananampalataya lamang ang tanging mayroon siya pagdating niya doon sa kanilang tahanan. Pero hindi lamang basta pananampalataya ang meron siya, bagkos napakataas na uri at level ng pananampalataya. Katulad ng binanggit nga sa aklat ng Hebreo sa chapter 11, ay i-define doon ang kahulugan ng pananampalataya. At ang sabi roon, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na di nakikita at ito'y makikita. Ang pananampalataya ay pananalig sa mga bagay na inaasahan ay darating. Yung bang wala pa sa iyo pero alam mo at naniniwala kang mangyayari at darating ito sa iyo. At sa verse 2 ng Hebrew ay ganito naman po ang sinasabi, at kinalugdan ng Diyos ang tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang pananalig. At ito po ang aking paniniwala na ang babaeng balong nito ay kanyang karanasan ito na siya'y kinalugdan ng Diyos. At ito actually ang nakita ni Jesus sa ating teksto. Habang siyang kanyang pinagmamasdan ang mga naghahandog doon sa templo, ay kanyang kinahangaan ang babaeng balo, na kahit na 2 kusing na lamang ang nasa kanyang mga kamay, ay ibinigay pa niya ito sa templo bilang kanyang handog sa Diyos. Kaya siya'y kinalugdan ng Diyos. Kaya siya'y kinalugdan ni Jesus. Ngayon kaya, mga kapatid, tayo naman kaya'y kinalulugdan ng Diyos sa ating ding pananampalataya. Natutuwa kaya ang Diyos? Napapawaw kaya ang ating Panginoon sa nakikita niyang pananampalataya sa atin? May mga obserbasyon madalas sa mga simbahan. Kapag oras na ng paghahandog, marami ang nakakaramdam na ng pag-ihi, nagtutungo sa comfort room, sa CR. Marami ang lumalabas at sasabihin na uuhaw at kailangan nilang uminom. Kaya, bantayan mo yung katabi mo. Joke lang po yun. Sa atin naman kaya, may makita sa atin ng Diyos na napakalaking pananampalataya. Pananampalataya katulad ng babaeng balo sa kanyang ibinigay, kanyang inihandog, ang nakayang ihandog ang kanyang buong kabuhayan. Kung gagawin kaya natin ngayon, yung ihahandog natin ang lahat na nasa ating mga wallet, nasa ating mga bulsa, ay kaya natin gawin at magagawa kaya nga natin katulad ng babaeng balo. At ito yung meron na basihan kung bakit nag-level up at nagle-level up tayo ng paghahandog sa Diyos, sapagkat meron tayong mataas na pananampalataya. Ikalawa, yung grace, yung habag ng Diyos, ang basihan ng ating mga ginagawang paghahandog. Sa John chapter 12, doon makikita natin yung babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus at pinunasan sa pamamagitan ng kanyang buhok. Tinanggap natin ang habag, yung awa, hindi dahilan po sa anumang ginawa o ginagawa natin ng mga pagsisikap. Bagkus dahil sa matinding pagkahabag ng Diyos sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
Grace means is the undeserved love and favor of God. And grace is a free gift from our loving God. Ito po'y libreng ipinagkakaloob ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga dahil sa habag na ito ng Diyos sa atin, nararapat lamang na ito ang palagiang nagbubunsod sa atin upang gawin ang extravagant giving, upang gawin natin yung extraordinary na pagkakaloob sa mga pagsamba natin sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo nagkakaloob, hindi tayo naghahandog dahil sa mayroong pangangailangan ng church. Nagbibigay tayo on the basis of the grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Pansinin po natin si Sakeo. Si Sakeo, nang siya'y puntahan ni Jesus sa bahay nila, at maranasan niya ng kanyang pamilya ang habag ng Diyos sa kanila. Pansinin natin ano ang sabi ng istorya at naging commitment ni Sakeo sa kay Jesus. Ibibigay ko po ng doble. Ibabalik niya ng walang panghihinayang sapagkat ang meron siya ngayon na mas mahalaga sa kanya ay nakita niya ang kahabagan ng Diyos sa kanya. Yung meron siya ngayon na mas higit na mas mahalaga sa kanya ay naranasan niya at ng kanyang pamilya ang habag, ang biyaya ng Diyos sa kanila. Ikaw kaya, tayo kaya mga kapatid, naranasan na nga ba natin ang katotohanan ng habag ng Diyos? Ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, naranasan mo na nga ba ang tunay na habag ng Diyos sa iyo? Habag ng Diyos na nagtutulak sa iyo, sa akin at sa ating lahat na mag-level up ang ating mga paghahandog. O baka ang laging nasa isipan natin ay meron namang source of income ang ating church. Hindi na kailangan ang maghandog. Meron siyang paupahan, meron siyang school, o kaya okay na yun. Ang hindi magbigay at maghandog, okay na. Kaya nasasanay na tayo na ang lahat sa atin ay okay na yun. Pero ang hinahanap at hinihintay ng Panginoon ay yung ikaw, ako, tayo. Tayo na kinahabagan niya. Tayo na tinubos niya. Kaya siya napako sa krus. Tayo na inibig niya, naggayon na lamang. Tayo na pinagpala niya. Tayo na pinakinggan niya sa ating mga panalangin. Sa tuwin na tayo lumalapit sa Kanya, sapagkat mayroon tayong pangangailangan at hinihingi sa Kanya, tayo na kinahabagan niya, tayo na kinatagpo niya ang ating mga panalangin. Ikaw, tayong lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-level up ka na. And leveling up in giving is our expressions of the love for Christ and the concrete manifestations of the grace we have received from God, from Him. Third, submission and obedience ang basihan ng pagle-level up natin. Our giving is a concrete evidence of our total and genuine submission to God's will and obedience to His call. May kasabihan nga po tayo ng ganito ang sinasabi, actions speaks louder than words. Actions speaks louder than words. Maraming tao and even in Christian community ang napapabilib at na-amaze sa mga sinasabi ng Biblia. Gustong-gusto nilang narinig, gustong-gusto nilang nababasa ang sinasabi ng Biblia, but never na sinunod at ginawa kung ano ang kanilang nabasa. Tingnan mo yung katabi mo, baka ganun. Baka ganun siya. Mahilig lang siya magbasa at natutuwa siya sa mga nababasa niya sa Biblia, pero hindi niya sinusunod.
o kaya pagdating sa mga sinasabing pagkakaloob ay iniiwasan na niyang basahin yung parte ng mga paghahandog. Pero napakarami po sa Biblia ang sinasabing nagsisunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Halimbawa, ang babaeng taga Sarepta, kahuli-hulihang tinapay na lamang ang kanyang nakatabi na ito'y kakainin nilang mag-ina sa kinabukasan, at pagkatapos noon ay wala na silang kabuhayan. Pero nung gabing bago sila matulog ay may dumating pang isang lingkod ng Diyos na sinasabi. Dumaing sa kanila na nagugutom at humingi ng pagkain. Sa pasimulay ang bantulot ang babaeng taga Sarepta na ibigay ang kanyang tinapay. Subalit sa bandang huli nagpasya rin siyang ipagkaloob ito, sapagkat nakita niya ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Kinabukasan, ano ang nangyari? Pagising nila ng kanyang anak sa kinaumagahan, nakita niya na napakaraming harina ang nandoon sa kanilang tahanan at sapat na mga langis parang biyaya sa kanila na kanilang tinanggap. Si Abel, sinunod niya kung ano yung oras at atas ng handog kay Yahweh. Isang pinakamataas, pinakamaayos at walang kapintasan ang ibinigay niya kay Yahweh. Tinanggap at minarapat ng Diyos ang kanyang handog. At napakarami pa na sa banal na kasulatan ay makikita nating sumunod, tumalima doon sa atas ng Diyos ng patungkol sa paghahandog. Nag-submit sila because submission and obedience to God's will is the key to receive extravagant blessings from God. Kaya po, huwag po nating tipirin ang Diyos. Huwag tayong magmaramot sa Diyos. Huwag tayong maging kuripot sa Diyos. And last but not the least, gratitude. Pagpapasalamat ang basihan kung bakit dapat kang maghandog. Meaning ng gratitude, readiness to show appreciation and return kindness. Pansinin po natin ang 10 ketongin. Ang kinasya ni Jesus ay ang pagbabalik ng isa sa pana niya at nagpasalamat sapagkat siya'y gumaling. Nagbalik para magpasalamat at para kilalanin ang magandang ginawa sa kanya ni Jesus, ang gumaling siya. Tayo man mga kapatid, napakarami din nating dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Marahil ikaw ay nakaligtas sa COVID-19. Marahil ikaw ay nakapagtapos sa iyong pag-aaral o dili kaya'y nakapasa sa board exam. Maaari ikaw ay nag-level up sa posisyon sa kumpanya na iyong pinapasukan, ikaw ay na-promote. Maaari ikaw ay nakabili ng pinapangarap na sasakyan o kaya'y bahay, nakapagpatayo ka o kaya'y nakapaglagay ka ng negosyo. Iba't iba ang ating mga tinanggap na pagpapala sa Diyos kahit may pandemya. Na sa lahat ng ito'y nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo, sa atin, sa ating lahat. Kung gaano Kanya pinagpala, kapatid, kaibigan, mga magulang. Napakahalaga ngayon na balikan mo ang Diyos na nagpapamala sa iyo ng iba't ibang uri ng pagpapala na iyong tinatamasa ngayon. Balikan mo ang Diyos na para iyong pasalamatan. Balikan mo ang Diyos na para handugan mo ng pinakamainam na handog na nasa iyong mga kamay bilang iyong ekspresyon ng pasasalamat sa isang napakabuting Diyos. Ano pang hinihintay natin? Halina at ihandog natin kay Jesus na muling nabuhay sa mga patay, ang pinakadakilang handog
mula sa iyong kamay. Magandang umaga, mapagpalang araw sa inyong lahat.